Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag ka nang tumanggi, Iya. Alam ko na ang lahat. Kitang-kita ko. Lahat? Anong sinasabi mo? Alam kong sabi ka, Iya. Totoo ang hanap mo, di ba? Secret XPG. Miss na kita, Dad. Come home na, please. Heto ako habang naglalambing sa aking mister. Mahigit 2 buwan na simula nung magpunta ito sa Amerika para sa isang mahalagang bagay sa pamilya. Nakahiga ako sa kama habang magkausap kami sa telepono. Alam ko, honey. Miss na rin kita. May mga kailangan lang kaming asikasuhin dito. Pagkatapos ay uwi na rin ako. Konting days lang, ha? Ha? Kainis? Daddy, namimiss na talaga kita. Pati ang lambingan natin. Ako din, Han. Siguraduhin kong wala kang pahinga pag uwi ko. Hindi na ako makapaghintay, Dad. Miss na miss ko na talaga siya. Lahat-lahat. Yung amoy niya, yung presence niya, yung init ng katawan niya, yung mainit at mabangong hininga niya. Lahat-lahat. Kahit sabihin natin na halos araw-araw kaming nagkakausap, ay iba pa rin kapag nasa tabi mo lang siya. Pati yung gabi-gabi naming pinagsasaluhan. Para mapawi naman ang init sa aking katawan, para mailabas ko ang aking nararamdaman, ay ginagamit ko yung binili ni Habi para sa akin. Kahit papaano ay napapawi ang aking pangungulila sa kanya. Isang maulang gabi, katatapos lang naming mag-usap ni Habi sa telepono. Hindi ako mapakali, marinig ko lang ang boses niyang nanunukso, ay talagang pumapailan lang ang init sa akin. Sobra ang lumulukob sa aking pagkatao. Hinding-hindi na ako makatiis. Parang mababaliw na ako sa sobrang init ng aking nararamdaman. Pero pagkatapos nun ay nakaramdam ako ng kakaiba. Gusto ko pa pero ang hanap ko ay yung totoo naman. Kinabukasan ay maaga akong nagising para magluto ng almusal at mamalengke na rin. Isang boses ang bumati sa akin mula sa likuran. Magandang umaga, Iya. Si Manong Kadyo, 54 years old, kaibigan ng pamilya nila Habi mula sa probinsya. Kinausap siya nila mama para dumito muna at samahan ako habang wala si Habi. Palagay naman ang loob namin dahil matagal na nila itong kilala at talaga namang mapagkakatiwalaan. Ilang araw na rin siyang nandito sa bahay at tumutulong sa mga gawain, maliban pa sa pagiging kasama ko habang wala si mister. Maayos namang kausap si Manong, masipag at halos lahat ng ipagawa ko ay kayang-kaya niyang gawin at tapusin. Ngunit ang balita ko ay matinik daw sa mga babae ito si Mang Kadyo noong nasa probinsya pa. Mahilig sa babae, lalong-lalo na daw sa may asawa na. Magandang umaga din, Manong. Teka lang po at magluluto lang ako ng almusal natin. Sige, Iya. Salamat. Magkape ka muna dyan, Manong. Tapos na, Iya. Kanina pa. Maaga akong bumangon para mag-trim ng mga halaman dyan sa hardin. Ay nako, salamat Manong ha. Hindi ko ata kakayanin lahat ng gawain dito kung wala ka. Wala yun, Iya. Basta magsabi ka lang kung may kailangan kang ipagawa. Medyo nailang ako kasi nakalimutan kong may kasama pala ako dito sa bahay. Nakasuot lang ako ng maiksing shorts at sando. Nandoon pa naman siya sa likuran ko habang nagluluto. Mukhang masarap yan ah. Saglit na lang ito Manong, makakakain na rin tayo. Hindi naman yung ulam ang tinutukoy ko, Iya. Ha? Hindi ko napansin ay tanaw na pala yung gilid at iyon ang tinutukoy ni Manong Kadyo. Loko-loko ka Manong. Mahina kong tapik sa kanyang balikat. Aba, teka, Iya. Di ko naman kasalanan kung nakita ko. Nakasuot ka ng ganyan eh. Tapos na ito Manong, kumain na lang tayo. Gutom lang yan. Oo nga, Iya.
Gutom nga lang ito. Mula baba ay ihinagod nito ang kanyang mata papuntang taas. Hoy Manong, kumain ka na lang kaya ano? Humingiti ito habang kami ay kumakain. Anong problema, Manong? Masarap nga talaga, Iya. Sira, kumain ka, Manong, kasi mamamalengke pa tayo. Pagkatapos naming kumain ay ako na yung naghugas ng mga pinggan dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa garden. Mahilig nga talaga. Sabi ko sa sarili ko. May kung anong kiliti ang bigla kong naramdaman. Sadya bang mahilig lang si Manong? Manong, samahan mo akong mamalengke ha? Sige, Iya. Sabihan mo lang ako kapag handa ka na. Maliligo pa naman ako, Manong. Magpahinga ka muna. Agad akong pumanhik papuntang kwarto. Pagkatapos ay nagtapis papunta sa banyo. Natanaw ko pa itong nakaupo sa may hardin bago pumasok sa banyo. Ilang minuto ang lumipas pagkatapos kong maligo ay naabutan ko itong umiinom ng tubig sa kusina. Ang bango-bango mo, Iya. Natural, Manong. Naligo, di ba? Pasimple akong napapangiti. Baka pwedeng makisabay para maging mabango din ako. Alam mo, Manong, tama nga yung sinabi nila, ano? Mahilig ka nga talaga. Ba, di ko itatanggi yan, Iya. Pero pinipili ko rin. Ano to? Hindi na nga ako gwapo. Hindi pa mamimili. Aba, teka. Makabawi man lang sa pagiging maselan. Ay naku, Manong. Teka nga at magpapalit na ako para makapamalengke na tayo. Mag-ready ka na rin. Yes, ma'am. Masusunod po. Magiliw nitong sagot sa akin. Agad akong nagbihis para makaalis na rin kami. Paglabas ko ng bahay at bago pa makarating sa garahe, ay pinagbuksan ako nito ng pintuan ng sasakyan. Sakay ka na, Iya. Ay, thank you, Manong. Ang bait mo ngayon ah. May nakita kasi ako. Kaya masaya lang. Ano nakita mo, Manong? Sikreto yun, Iya. Pagkatapos maisara yung gate, ay agad kaming umalis papunta sa palengke. Gaano katagal yung mister mo sa Amerika, Iya? Mahigit 2 buwan na, Manong. Ah, kaya pala. Binigyan ako nito ng isang nakakalokong ngiti. Parang may nalalaman ito sa likod ng kanyang mga ngiti at pananalita. Anong kaya pala? Ikaw, Manong, may tinatago ka ha? Uy, wala, Iya. Ako pa yung may tinatago. Mag-drive ka na lang, Manong, para makauwi na rin tayo agad. Sadyang mahilig nga talaga si Manong, pero pagdating sa mga responsibilidad ay hindi naman ito pabaya. Nakikita ko rin na talagang seryoso ito sa mga utos na ibinibigay sa kanya. Nagboboluntaryo pa itong tumulong kahit hindi kailangan. Maliban kasi sa pagtira sa bahay at pagkain ay binabayaran din ito nila mama para tumao sa bahay. Lalong-lalo na ngayon at wala si Habi. Ano, kaya pa, Manong? Tanong ko dito. Siya kasi yung tagabuhat ng mga pinamili ko. Tagaktak ang pawis nito sa dami ng aming pinamili. Walang-wala ito sa trabaho. Sa probinsya, Iya. Magaan pa ito. Halos magkasing tangkad lang kami ni Manong. Sa edad niya ay batak na batak pa rin ang katawan nito. Sanay na sanay sa trabaho sa probinsya. Napansin ko nakakaiba ang laki ng kamay nito. Actually, natanong ko na ito sa kanya. Ngunit hindi rin daw niya ito mapaliwanag. Siguro ay talagang ganun na siyang ipinanganak. Pagkatapos mamalengke ay inaya ko na itong umuwi. Sinigurado ko namang nabili namin lahat ng dapat bilihin. Pagkarating namin sa bahay ay sinabihan ko siyang magpahinga muna at maghahanda ako ng merienda niya. Iba ang gusto kong meriendahin, Iya. Ay,
Anong gusto mo, Manong? Dapat nagsabi ka kaninang nasa labas tayo. Ikaw yung gusto ko. Pwede ba? Ang harot-harot mo talaga, ano? Masimple ko itong kinurot sa tagiliran. Sarap yan, Iha. Sa halip na magalit ay parang natutuwa pa ako sa ginagawa niya. May kakaiba ang kanyang pananalita at galaw. Umupo ka na nga muna dyan, Manong. Paghahanda kita ng merienda mo. Nangingiti na lang talaga ako at napapailing habang ipinaghahanda ito ng makakain. Napatunayan ko na nga talagang maloko ito at sobrang hilig sa babae. Kinagabihan ay muli kaming nakapag-usap ni Habi. Kinukumusta niya ako pati na rin si Manong. Hindi naman nagtagal ang usapan namin dahil busy talaga siya. Gustong gusto kong maglambing dito pero hindi ko rin pwedeng ipilit dahil sa mga responsibilidad niya doon. Sinubukan kong matulog na lang pero hindi talaga ako mapakali. Kahit umikot-ikot pa ako sa kama ay hindi ko magawang makatulog. Aminado ako, sabik na sabik ako. Sobrang init ang aking nadarama. Agad akong tumayo at kinuha ang lagi kong ginagamit sa tuwing makakaramdam ako. Gumising ako ng bandang 5:00 ng umaga. Uhaw na uhaw ako, kaya naisipan kong kumuha at uminom ng malamig na tubig. Gusto ko pa. Sabi ko sa sarili ko. Pero gusto ko yung totoo. Nasa kalagitnaan ako ng aking imahinasyon nang biglang may yumakap sa akin mula sa likod. Ah! Manong Kadyo! Di ka ata mapakali, Iya. Anong problema? Pinipilit kong kumawala sa kanya pero sadyang malakas si Manong. Nakayapos ito ng mahigpit sa akin. Ah, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag ka nang tumanggi, Iya. Alam ko na ang lahat. Kitang-kita ko. Agad itong bumitaw. Hinarap ko siya at nagtanong. Lahat? Ano sinasabi mo? Alam kong sabi ka, Iya. Totoo ang hanap mo, di ba? Agad naman akong tumalikod at akmang bubuksan ang ref pero pinigilan niya ito. Narinig ko kagabi, Iya. Sabi ka, di ba? Ang ingay mo kagabi. Eh, napasilip ako sa kwarto mo. Dalawa pa talaga ang gusto mo, ano? Nagulat ako sa sinabi ni Manong. Totoong maingay ako kagabi. Pero ang pinagtataka ko, papaano niyang nalaman na dalawa yung hawak ko kagabi. Paano mo? Sa sobrang pagkaabala mo, Iya. Nalimutan mong mag-lock ng pinto. Matagal ko nang narinig tuwing gabi, Iya. Pero kagabi ko lang nasilip. Ito ang gusto mo, di ba? Dali na, Iya. Tutulungan kita sa problema mo. Huwag kang magpigil. Manong Kadyo. Kadyo na lang, Iya. Gustuhin kong pumalag pero iba yung sinasabi ng katawan ko. Dadamayin kita ng gusto habang wala ang asawa mo. Binulungan ako nito pagkatapos. Kadyo. Ayaw mo ba talaga? O sige, di kita pipilitin. Agad itong bumitaw at tumigil. Teka Kadyo. Ano? Gusto ko. Ang alin? Dali na. Sabihin mo na. Huwag kang mahiya. Tayo lang ang nandito sa bahay. Bigla niya akong hinila. Gusto ko yan. Yan. Ganyan ang gusto ko. Tuluyan na akong nagpaubaya sa pagkasabik ng aking nararamdaman. Akin ka ngayon, Iha. Babaliwin kita. Para hindi ka na bumalik sa mister mo. Inayos niya ako sa kama at hiniga. Humiga rin siya sa tabi at hinawi akong paharap sa kanya. Magkaharap na kaming dalawa ngayon.
Gusto mo gawin kitang misis ko, ha? Oo, Kadyo. Sige, ako muna ang magiging mister mo habang wala ang totoong mong asawa. Anakan mo ko, Kadyo. Talaga, Iya? Oo nga, Kadyo. Gusto ko magkaroon ng maraming anak sa'yo. Yung ina, ang sarap pakinggan. Kapag nabuntis mo ko, anong gagawin mo? Uuwi kita sa probinsya. Doon tayo mamumuhay. Gusto ko yan. Ibahay mo na ako dun. Lalayo na tayo dito. Araw-araw ka rin sa akin. Masaya nga yun, Kadyo. Grabe ka pala talaga. Ibang ugali mo kaysa sa itsura mo. Sobrang amo ng mukha mo. Bigla nitong kinuha ang kanyang cellphone. Gusto mo ng isa pa, Iya? Bakit? Bibigyan mo pa ako ng isa? Gusto mo lang. May kakilala ako sa amin. Papupuntahin mo dito, lab. Isali natin? Kurado ka ba? Oo, lab. Sasamahan ko kayong dalawa. Sige, at tatawagan ko siya. Saglit lang ha. Tumayo ito mula sa pagkakahiga sa kama at lumabas ng kwarto. Agad niyang tinawagan ang sinasabi niyang kakilala niya. Kagat-kagat ko ang aking labi habang iniisip yung mga pwedeng mangyari. Oh, anong sabi niya? Maghintay ka raw, love. Patay ka sa amin bukas. Muli kaming nagsalo sa isang buong araw. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Mang Kadyo. After lunch daw darating yung kasama nito, kaya naganda muna ako ng makakain naming tatlo. Nagluto ako ng espesyal na putahe. Pagkatapos ay inihanda ko na rin yung sarili ko. Sabay kaming nananghalian ni Kadyo. Kumain ito ng marami dahil mapapalaban daw siya ng gusto mamaya. Maliligo lang ako, love. Hintayin mo ko sa kwarto, ha? Sabi ko sa kanya matapos kumain at magligpit na rin. Sige, love. Nilinisan kong mabuti ang aking sarili. Sabik na rin ako para sa kanilang dalawa. Hindi ko na kayang maghintay. Sana dumating na yung isa, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos kong maligo ay agad akong nagtungo sa kwarto. Naabutan ko siyang nakaupo sa tabi ng kama. Ready na ako, love. Teka, ito nga pala yung isuot mo. Sabay abot sa akin ng pulang kasuotan. Bakit ito? Mas bagay sa'yo yan. Mas lalo kang gumaganda. Suot mo na. Pagkatapos kong maisuot ito ay ipinakita ko ito sa kanya. Umikot pa ako sa harapan nito para makita niya ng husto. Ang ganda mo, love. Bigla niya akong hinila. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Sige pare, papunta na ako dyan. Sagot nito sa telepono. Siya na yun? Oo, love. Sunduin ko lang sa gate. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng yabag papunta sa kwarto. Iya, si parang Red nga pala. Hello, Iya. Totoo nga talaga itong niyayabang ni Kadyo. Basta kalokohan, pre. Di kita lolokohin. Mas matangkad lang ng konti sa akin si Manong Red. Kasing edad siya ni Manong Kadyo. Kumpara kay Kadyo ay mataba itong si Red. May konting kalakihan sa tiyan. Sa'yo muna, pre. Nakailan na ako kagabi. Taas mo talaga. Basta chicks, pre. The best ka pa rin. At lumapit ito sa akin. Sinunggaban ako nito ng halik. Pare, kakaiba yan. Gusto magpasama niyan sa atin. Wow. Totoo ba yun, Iya? Ha? Oo, Manong. Papakasawa tayo ngayong araw. Dali natin to sa probinsya, pare. Anong masasabi mo? Walang problema sa akin. Wala naman yung mister niya eh.
Doon tayo sa bahay. Ako lang naman yung nandun eh. Ano, Iya? Sama ka sa amin? Nangahiga ako noon sa kama nang magtanong sila. Pagod na pagod. Dalhin niyo ako kahit saan. Basta damayin niyo ako ng husto. Nagngitian ang mga ito. Ilang linggo ang lumipas sa isang maliit na bahay sa probinsya. Kamustaan? Okay ka lang ba dyan? Okay lang ako, Dad. Kailan ka ba uuwi? Lumapit sa akin ang isang matanda. Tagal-tagal pa Han eh. Konting days lang ha. Yes, Dad. Sigurado ka bang okay ka lang dyan? Lumapit din ang isa pang matanda. Oo, Dad. Okay na okay ako dito. Huwag ka mag-alala. Saglit kami nag-usap ni Mister habang patuloy yung dalawang matanda. Pagkatapos naming mag-usap ay agad ko itong ibinaba. Kayo ha? Hindi kayo makapaghintay? Wala pa bang gatas ito, Lab? Tanong sa akin ni Mang Red. Oo nga. Wow na kami. Sabat din ni Mang Kadyo. Matagal-tagal pa, pero makakapaghintay naman kayo. Hindi ba mga suntobi tatay? Umiti sila sa akin at kasunod nito ay ang paghimas nila sa aking sinapupunan.